Magandang araw! Ngayon ay narito tayo sa pangalawang topic ng ating tatalakayin Noli Me Tangere na nobela ni Jose Rizal. So, ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere. Huli! Hula litrato! Bago tayo magtungo sa ating talakayan ay sagutin nyo muna ang 5 litrato. Panuto. Buuin ang mga salita gamit ang mga litrato sa itaas nito kasama ang pamprosesong tanong at ilagay ang iyong sagot sa iyong papel. Pamprosesong tanong. Sa tingin mo, ano ang mga koneksyon ng mga larawan sa ating pag-aaralan? Itapat mo! Sumunod naman nating tignan ang mga salitang maaari nating makita sa pagtatalakay ng kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere. Panuto. Hanapin sa kahon ang kahulugan ng mga salita sa ibaba gamit ang mga larawan sa kahon sa itaas. Indio. Sobresaliente. Karaingan. Ipalimbag. Sipi. Bago tayo magtungo sa kasaysayan ng Noli Me Tangere, ay bigyang tanaw muna natin ang talambuhay ng sumulat. Sino nga ba ang sumulat ng Noli Me Tangere? Tignan natin. Ang sumulat ng Noli Me Tangere ay si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Redondo. Pero mas kilala natin siya ngayon bilang Jose Rizal. Bakit nga ba? Naging Jose Rizal ang pangalan ni Rizal dahil pinalitan niya ito noong siya'y nag-aaral pa lamang upang hindi maging mainit ang kanyang katauhan sa mga Espanyol. At dahil na rin ito sa payo na kanyang nakatatandang kapatid na si Pasiano Rizal. Pinalitan niya ang kanyang apelyedong Mercado sa Rizal na ang ibig sabihin ay lunti ang paligid o lunti ang bukid. Ipinanganak ang ating pambansang bayani noong Hunyo 19, 1861 at siya'y lumaki sa Calamba, Laguna. Ang kanyang mga magulang ay sina Don Francisco at Doña Chodora. Sa kabilang banda ay mayroong 10 kapatid si Rizal. Ang kanyang nag-iisa at nakatatandang kapatid na lalaki na si Pasiano Rizal, Saturnina Mercado na nagpakasal kay Manuel Hidalgo na ngayon Saturnina Hidalgo na. Narcisa Mercado, Olympia Mercado, Lucia Mercado, Maria Mercado, Concepcion Mercado, Josefa Mercado, Trinidad Mercado at Soledad Mercado. So sobrang talino talaga ni Rizal that by the age of 3 ay marunong na siyang magbasa ng mga alphabets mula A to Z. Sumunod naman ay noong siya'y 5 taong gulang ay marunong na siya magbasa. Galing, diba? So, saan nga ba nag-aral ang ating pambansang bayani? Kumuha siya ng entrance exam sa Colegio de San Juan de Letran dahil ito'y kahilingan ng kanyang ama, ngunit hindi siya pumasok dito. Sumunod ay nag-aral siya sa Ateneo Municipal de Manila at nagtapos sa markang Sobresaliente. Nag-aral siya sa Colegio de Santo Tomas o mas kilala bilang University of Santo Tomas sa ating panahon ngayon. So, nagtapos siya doon bilang excelente at lumipat siya sa medical school ng USP para mag-aral ng ophthalmology at nagpatuloy ngayon sa Madrid, Spain. So, diba, from law, nag-switch siya sa medical school. So, ang layo, diba? So, bakit nga ba naisipang mag-switch ni Rizal mula sa law hanggang sa med school? So, sa isang dahilan lamang yan. Naisipan niyang lumipat sa med school dahil nalaman niyang mabubulag na ang mata ng kanyang ina na si Don Chodora. Kaya naisipan niyang mag-aral ng ophthalmology. Brief context, ang ophthalmology ay ang mga doktor na gumagamot sa ating mga mata. Ngayon, meron na kayong ideya tungkol sa talambuhay ng sumulat, ay magtungo na tayo sa kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere. Ang Noli Me Tangere ay ang unang librong isinulat ni Rizal. Ito ay inilathala noong 1887. Ang Tagalog na ibig sabihin nito ay
Huwag mo akong salingin at touch me not naman sa Ingles. So, ano nga ba yung ideya sa pagsulat ni Rizal? Ano ba yung nagbigay ng inspirasyon sa kanya para isulat ang Noli Me Tangere? Mayroong 3 libro na pumukaw ng atensyon ni Rizal para isulat ang Noli Me Tangere. Una ay ang The Wandering Jew. Ang aklat na ito ay tungkol sa isang Hudyo na kinutya si Jesus habang siya ay patungo sa Golgotha. Bilang parusa, ay pinaglahad siya ni Jesus sa buong mundo na walang tigil. Ikalawa ay ang Uncle Tom's Cabin. Ang Uncle Tom's Cabin ay tungkol sa pagmamalupit ng mga white Americans sa mga negro. Ang aklat na ito ay tungkol sa isang negrong alipi na pinagmamalupitan sa kamay ng mga white American. Ang aklat na ito ay ang nagpatindi sa pagnanais ni Rizal na makabuo ng aklat tungkol sa pagmamalupit ng mga Kastila sa mga Pilipino. Ang ikatlo ay walang iba kung hindi ang Biblia. Mula sa titulo pa lamang ng nobela ay makikita na ito ay hango sa Biblia. Ang salitang Noli Me Tangere ay mula sa salitang Latin na ang ibig sabihin sa Filipino ay huwag mo akong salingin. Ito ay galing sa Ebanghelyo ni San Juan o Juan Kapitulo 20, versikulo 17, kung saan nakausap ni Maria Magdalena si Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanya, huwag mo akong salingin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa aking Ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko. Sabihin mo sa kanila na ako ay papaitaas sa aking Ama at inyong Ama sa aking Diyos at inyong Diyos. Sumunod ay ang mga bansang sinulatan ni Rizal ng Noli Me Tangere. Una ay ang Madrid, Spain. So dito sinimulan ni Rizal ang Noli Me Tangere, which is noong 1884. So next naman ay sa Paris, France. So doon ipinagpatuloy ni Rizal ang Noli Me Tangere noong taong 1885. So next ay sa Berlin, Alemania. So context lang, ang Alemanya ay mas kilala sa ating panahon ngayon bilang Germany. So, at ang Berlin naman ay ang capital ng Germany. Pero sa ating report ay sinabi kong Alemanya dahil Alemanya ang tawag ng kapanahunan noon. Sa Berlin, Alemanya naman ay natapos ni Rizal ang huling ika-4 ng nobela. Sa Wilhelmsfeld, Alemanya, Germany pa din to, ay isinulat niya ang huling kabanata ng Noli Me Tangere. At noong February 21, 1887 sa Berlin, Alemanya, ay natapos ni Rizal ang Noli Me Tangere at pwede na itong ipalimbag. Plinano ni Rizal na gawin ang nobela sa pagtutulungan ng mga kapwa niya manunulat na Pilipino na nasa Madrid. Pinanukala niya ito sa isang pagtitipon ng mga Pilipino sa tahanan ng mga paterno noong Enero 2, 1884. Ang mga sumang-ayon sa ideya ay sina Pedro, Maximo, Antonio Paterno, Graciano Lopez Hena, Evaristo Aguirre, Eduardo Delete, Julio Lorente at Valentin Ventura. Sa kasamaang palad ay nabigo si Rizal sa kanyang plano dahil ang mga manunulat na kanyang kasama ay nagsulat lamang patungkol sa mga babae at hindi sa topic na gusto niyang isulat nila. Kaya ang nangyari ay napag-isipan ni Rizal na siya na lamang ang gagawa ng nobelang kanyang nais. Sa kasamaang palad ay nagkulang ang pondo ni Rizal sa pagpapalimbag ng Noli. Kaya nagtanggal siya ng isang kabanata na tinatawag natin ngayon bilang kabanata. Ito ay ang Elias at Salome. Dumating na nga sa panahon na talagang isang beses sa isang araw nila kumakain si Rizal para lang maipalimbag ang Noli Me Tangere. Pero sa kagandahang palad ng kaibigan ni Rizal na si Dr. Maximo Viola na mula sa Bulacan ay pinahiram siya nito ng pera o salapi. Sa wakas, ipapalimbag na ni Rizal ang Noli Me Tangere sa Berlin, Alemanya. Pero bakit nga ba kailangan pa niyang magtipid at bakit kailangan pang may taong magpahiram sa kanya ng pera para maipalimbag ang Noli Me Tangere? Gaano nga ba ito kamahal? At ilan ba kasi ipapalimbag niya? So, nagpalimbag si Rizal ng 2,000 copies ang Noli Me Tangere sa halagang 300 piso. So, siguro nagtataka kayo kung bakit kailangan pa niyang magtipid sa halagang 300 piso lamang. Siguro ay dahil iba ang halaga ng piso noong panahon dati kaysa sa panahon natin ngayon. Kaya sila maaari ay natataasan sa halaga na iyon, pero tayo ay hindi masyado, 'di ba?